Hello guys, good morning, good morning. Today is Tuesday. So, ayan guys, yun nga nakakapagod dahil ang dami-dami ko nilalaban. O, tingnan nyo nga, kaya nyo yan maglaba guys. Ayan, ngayon ko lang nasampay kasi kahapon alas 6 ng gabi na ako natapos ng laba guys. Kasi walang dryer. Yun ang mahirap dito pag walang dryer guys. Dapat may dryer kahit walang init. Ay mahanginan yan siya, matuyo yan siya, di ba? So ayan mga kasaragaga ang mga ganap ngayon. Ano mo kuha son? Ano siya ya? Every mountain and every ocean just to be with you. Ay, wow. Buhay mahirap. Mas lalong mahirap. Kaya ninyo ni guys. Kadagan sa labunon. Asa mo kitaan eh. Sumukyataan ni mga labuno na guys. Tirira kasaragaga. Kung alam mo kitaan eh. Ang hirap. Mag-isang mahirap. Kailangan magsikap. Alam mo guys, ginaganito ko banlaw ako guys. Kasi hindi kaya ko. Pakapakan ko lang. As long as patanggal yung bula niya. A few moments later.
Kaya nyo yan. Hindi. Ay, tabang mga langit. Kaya guys. A few moments later. Good morning, good morning. Andito ngayon tayo sa garden ko. At tinadala ko yung mga tanim. Good morning! Good morning, kalabasa! Good morning! O, diba? Good morning, good morning. Diyos ko guys. Iba pala to siya na variety. Iba siya nga variety guys. Medyo siya na variety. Kukunin ko yung pichay, nag-iisang pichay dito ba. Kunin ko siya kasi kami guys, magsabaw kami ng baboy. Pero, ay char lang. Diba? Kung gusto o gulay dya, o gulay, i-PM nyo lang si Sarah Gaga kay
Akto lang na siyang paano? Ipa-GNT ba? Ito yung ano, pichay, di ba? Nag-iisang pichay. Nag-iisa lang siyang pichay guys, pero ang laki. Nag-iisa ang pichay, pero malaki siya. Looy, ano naman dito guys. Pag nakita mo kasi yung mga tinatanim mo na mga gulay tapos namunga na at mapakanibangan mo na, napaka-happy mo talaga guys. Diba? Ito pa Diyos ko Lord, thank you Lord. Ang dami namang daming bunga. Saka pag makita mo yung mga tinanim mo guys, parang ka ba? Sobrang happy mo dahil nagbunga yung mo, yung pawis mo, no? Kahit mainit, maulan, nagtanim pa rin kami dahil gusto namin na mayroon kaming mga gulay dito. Tapos mayroon dito tayong guys, ang palaya. Ayun. Yun palaya. Ayun, ang palaya guys. Mayroon, kompleto kami dito guys. Kompleto kami dito ng gulay. Palaya. Ang ganda talaga nito ng kalabasa na to ay. Kaya lang hindi na yung ampalaya guys. Siya ba? Tawagan nagbaliko siya. Okay. Makahappy Sobra talaga guys. Nakita mo yun. Ito yung tinanim ko na tanglad. Di ba? Okay na buhay at saka yung mga papaya ko. Ang kulang dito is itanim mo yung kulang dito is mais at saka karning manok. Itanim mo dito. Nakagulay na naman ako ng isa lang ang nabuhay pero malaki siya. Hindi siya yung maliit na malaki. Dami namang may damo kasi dito guys na mamilit sa mo, sa suot mo. Hindi pa ako tapos nagsampay guys kasi wala lang sampayan. Saan ko na naman isampayan? Na talaga ako guys, nainis na ako ba? Nangalap na ako sampayan. Wala mo sampayan dito. Kasi yung mga puno ng durian ay pinutol na dito. Wala na akong masampayan. No? So ayan guys, naglaban na naman ako again and again. Yung mga comforter. Kasi hindi pa ako tapos naglaba guys. So, problema nga ako guys. Yung Sabado pala yung namin grand reunion na kami magkakapatid. Tapos may may amutan kami every magkakapatid is 1,000. So saan makukuha ng 1,000? Pumasahe pa na ako. Diyos ko guys. Ang pamasahe doon sa amin pauwi mahigit na parang 500 na yata. Sa 4 plus something ganun ang pamasahe namin doon. Kaya lang wala nga akong pera. Kung makadala man ako ng 1,500, hindi pa masapat yung 1,500 guys. Kulang pa yung 1,500 na ko. Dadalhin ko guys. So dito muna tayo sa tindahan ni Ising. A few moments later. So ayan mga kasaragaga, good evening. So ang naiwan ngayon dito ako lang kasi nagpunta si La Madam, si Sirok Lablab at saka si Sirok Ching doon sa birthday party ni Sirok Baday. Birthday kasi ni Baday ngayon.
hindi ako sumama dahil yun nga naglaba ako. Ganun pa rin, kain pa rin. Di ba kung masyadong palakain guys. So, naiwan na lang ako dito para tapusin ko lang yung mga labahin ko guys. So, ito, dito lang ako. Nagduyan-duyan. Nagmuni-muni dahil nga ah, niisip ko kung saan ako kukuha ng pamasahe ko sa kayong amutan namin magkakapatid. Ah, yun, sana mayroong mga blessings na dumating sa akin. Sana lang, sana. Diba? Para maka-attend ako sa grand reunion namin guys na magkakapatid. Doon kami i-held namin sa dagat. Magdagat daw kami. Tapos nga, yun nga yung ano namin yung kumbaga registration namin magkakapatid is 1,000 kasi yun man ang ipangbili ng ano namin makakain, ibigay namin yung sa host. So ang nag-host sa aming reunion guys ay yung kapatid ko na bunso namin na lalaki, yung asawa niya man na namatay, ayun ang mag-host. Sabi pa nga yung namatay, excited pa nga siya nga guys na ang reunion doon sa kanila. Excited talaga siya guys, pero kinuha man siya ni Lord. Wala po tayong magawa dahil hindi man tayo magtagal dito sa mundong kinagalawan natin. Lahat tayo ay kukunin ni Lord. So, kailangan natin na mag-pray and always tayo maghanda sa sarili natin, di ba? So, andito pa tayo sa mundo, gumawa tayo ng mga tama, gumawa tayo ng mga ikabubuti ng kapwa natin. No? Kasi sa panahon na yun guys, grabe ng mga krimen. Pati yung mga bata sa school, nagdadala ng mga baril. Yung nagbarilan na. Diyos ko, grabe talaga ang panahon ngayon guys. Yung iba naman, pinatay na yung anak ng sarili talaga niyang anak, 3 years old. Pinatay niya dahil hindi ko lang alam kung stress ba yun o maraking utang o may sayad yun ng babae na yun. Pero hindi ko lang alam. Nakita ko lang kasi sa Facebook. Kawawa ang bata. Kawawa. Na hinampas-hampas talaga niya hanggang nabiyak yung ulo ng bata. Nakakadurog ng puso. Nakakaiyak. Saka yung nangyari sa estudyante na binaril dahil lang binuli siya. Mali man yun guys. Mali yun sa pagpalaki ng kanilang mga magulang. Bakit nagawa na yun? Hayaan mo yung mga tao nang bully sa'yo. Hayaan mo lang as long as hindi ka pinasakitan nila. Hindi ka nila bugbog. Once bugbog kayo, lumaban ka talaga. Pero binubuli ka lang gamit ang bunganga, hayaan mo lang sila. Titigil at titigil din yan, di ba? So, pero nangyari na kasi ang nangyari. Wala na tayong magawa kasi gusto mo talaga niya maganti. Yun, napatay ang nagbully sa kanya. Kawawa naman. Kawawa talaga. Pero siguro doon lang yung kapalaran niya guys. So, ayan mga kasaragaga. A few moments later. So, ayan guys, mga kasaragaga. Thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking mga vlog. Ayun po ang mga labahan ko. Andoon ko nilagay kasi nag-ulan. Wala pang napagawang sampayan dito guys. Kasi bago lamang kami dito nagtira sa farm ni Madam. So, ayun. Ay hinihingi ko lang sa inyo guys. Please don't skip pa yan sa Saragaga. Ayan lang. Ayan po ang kwarto ni Madam na bago. O, di ba? Nakulang dyan is cortina na lang. Lalagyan ng cortina yan. Tapos, aircon. Tapos, dito naman, ito po yung gigibain. Tapos, kiniba na po doon sa likod. Ito yung gigibain kasi gagawin po siyang 2 stories na building na may mga kwarto-kwarto ba kasi gagawin na ito ni Madam ng resorts dito sa farm. Kaya, dito na si Madam magtira sa farm, guys. So, ayan, mga kasaragaga ang mga ganap ngayon. Sana, andyan pa rin kayo guys. Sana, hipuin yung mga puso nyo
na, na malaki ang aking views. Sana lang, sana. Pero hindi man natin talaga hawak ang mga tao o ang mga algorithm. Kung talagang ayaw nila yung mga vlog ko, ayaw nila yung mga... Artist ako guys, pinakita ko sa inyo kung ano ang trabaho ko. Minsan magta-travel kami, pagdating doon sa inistihan namin goal, work to work pa rin, naglalaba pa rin ako at naglilinis. Ganon din yun, kaysa magpunta kami sa beach, sa kwarto namin, maglinis din kami. Tapos inaasikasohin namin si madam at saka si sir. Yun naman talaga ang dapat naming gagampanan. Na asikasuhin namin yung amo namin. Yun. Kahit saan kami magpunta, kahit magpunta kami sa Vietnam, sa Thailand, ganun pa rin ang gagawin ko doon. Sa Vietnam at saka sa Thailand. Kasi ako lang mamasama doon dahil ako lang man ang may passport. Kasi si Sir Jing walang passport pa sa ngayon dahil buntis din siya. Bawal sa kanya magbiyahe-biyahe ng malayo. So, ako ang masama ni Madam na magpunta sa ibang bansa. Pero ngayon wala pa kasi kaming time si Madam magpunta sa ibang bansa dahil super busy talaga si Madam guys. Kasi ipapagawa pa ito ni Madam ng 2 stories na bahay. Ito. Igigibain niya lahat. Tapos, pataas na ni Madam. Tapos naman dito, gagawan din ni Madam to mga kwarto-kwarto din. Kwarto ko, kwarto ng kapatid nila. Basta lahat kami may mga kwarto dito guys. Pagawa ni Madam ng kwarto. Kasi doon sa bahay kubo ko guys, ay hindi na ako nakatira doon. Ang nakatira doon sa bahay kubo ko guys ay yung caretaker na dito sa farm. Yung may 3 anak doon na pinatira ni Madam Tucci. Ayaw ni Madam na malayo ako. Alam nyo na kung bakit ayaw ni Madam malayo ako. Walang maghilot sa kanya. Yun. Ayaw ni Madam dahil ewan ko ba si Madam, uy, gusto ko talagang gusto ko mapag-isa. Gusto ko mapag-isa, Madam. Gusto ko tumira na mapag-isa na wala akong kapit bahay. Gusto ko talang tahimik. Kaya kung dadalhin ko yung boyfriend ko, madala ko. Diba? Chorot. Wala atong boyfriend, guys. Yan na! Wala akong boyfriend. I'm still single. Kasi inuuna ko po yung mama ko muna. Saka na yung mga kaligayahan, pwede naman yung, kung gusto ko ng kaligayahan, pwede ko man makuha. Kaya lang sa aming situation na mga bakla, ay kadalasan kasi sa amin guys, pinipirahan, lalong-lalo na po sa baklang katulad ko na hindi maganda at hindi sexy at saka walang tutoy, walang bube, ay pinipirahan. Dahil kadalasan kasi ngayon sa mga lalaki ay mga mukhang pera. Bihira lamang siguro mga lalaki na hindi naghihingi ng pera ng isang bakla. Pero ang advice ko lang sa mga lalaki, huwag niyo po kami gawing bangko. Dahil kayo pa nga andun tirik yung mga mata nyo, kami pa ang magbabayad sa inyong mga hayop kayo. pero inuuna ko talaga si mama guys. At saka inuuna ko rin yung mga obligasyon ko na makabili ako na anong gusto kong bilihin. Saka na yung mga lalaki, kung gusto kong mga lalaki, madali lang siya guys kung may pera. Diba? Pera-pera lang kasi ngayon kayo wala. Hindi ako nagseryoso ng mga lalaki ngayon guys. Mayroon man akong nakagusto sa akin ngayon, kaya lang may asawa na siya. Sige siya nga tawag-tawag sa akin, sa phone, sabi ko, tigilan mo na kasi may asawa ka, may anak kasi siya isang anak. Isa lang anak niya. Sabi niya, mahal daw niya ako, I miss you daw, kasi hindi na niya ako nakikita. Sabi ko, tigilan mo na, uy. Sabi ko gano'n, ayaw ko makasira na isang pamilya. Pero actually guys, mahilig ako sa mga may asawa. Pero ayaw ko maging relasyon. Gusto ko lang plink-plink lang. Gusto ko lang na makasama siya, na mag-usap-usap lang kami. Yun lang ang gusto ko guys. Ayaw ko kasi sa mga binata. Mas lalo ka pinipirahan sa mga binata ngayon. Diba? Kaysa mga daddy. I love daddy kasi guys eh. I love daddy. Noon pa yan. Hindi ako mahilig sa mga bata eh. Kasi yung mga bata, mga bastos. Pamira lang sa iba ha.
Hindi naman nila lahat ng mga kabataonan ngayon. May mga kabataonan man ngayon na pinalaki ng mga magulang nila na may respeto at may takot sa Diyos. Pero kadalasan talaga mga bastos. Lalong-lalo na po pag dumaan yung isang bakla, inaano nila, ay bakla-bakla, ano ganun. Naku guys, sa edad ko ngayon nasanay na ako sa mga ganyan na mga salita. Pero okay lang kahit ganito ako guys, happy ako single. Dahil, makontak ko yung mama ko, matawagan ko yung kapatid ko, mag-usap kami ng mama ko. Kaya lang guys, na sad ako dahil, yun nga, sana, maya na, sana makapunta ako doon sa amin. Sana mayroong mga blessings na dumating sa akin dahil yun nga ano kami lahat na magkakapatid mag grand reunion. Sana nga po makahanap ako na at makakita ako ng pamasahe na sana may mga taong malumanay na puso na tumingin na mga basta, hindi man ako nanghingi sa inyo. Sinabi ko lang sa inyo guys. At least makikita nyo naman sa pagdating ko doon sa reunion namin. Kasi magbablog man ako doon. So ayan mga kasaragaga, huwag na tayo magdrama-drama. Kung sino magbigay ng mga blessings sa Saragaga, ay tatanggapin po ng galing po sa puso ni Saragaga. And I thank you. And once again, bye-bye mga kasaragaga. And I love you so much.